Good morning mga kababayan. Good morning po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Makati mga kababayan. Nakapagbiyahe na po tayo kaninang umaga mga 3:30 po. At maraming salamat dahil si Bagyong Uwan ay humina na. Maraming salamat dahil wala masyadong nasalanta sa northern part of Luzon mga kababayan. Unlike sa Cebu na talagang sobra ang nangyari sa bayan ng Cebu dahil nga po sa deforestation ng isang bundok na tinayuan ng Bondi Terrazas daw mga kababayan. So hindi masama ang magpunlad o magtayo ng mga magagandang building sa bundok, pero dapat pinag-aaralan ng mabuti. Hindi dahil sa mga gusto nyo kumita, pero hindi nyo iniisip yung kapakanan ng bawat isa. Kaya yun, was out. Ang dami mga nasirang kabuhayan, nasirang buhay, nasirang mga kabayanan dahil sa mataas ang pride itong gumawa ng Monte Terrazas at mga involved na mga politiko na nag-approve ng ganyang construction at excuse me po mga kababayan, at ang mga local officials ng Cebu pati ang DNR dyan sangkot. Kasi nung panahon ni Pinoy 2000 panahon ni Pinoy ay pinatigil niya ang mining companies para may iwasan ang mga ganong sitwasyon. So yun nga nang nangyari mga kababayan. Sabi nga ng mga taga Cebu ay 10 to 15 minutes lang ganon agad ang lakas ng tubig na sumira sa kanilang kabuhayan mga kababayan. At ito naman si Bagyong Uwan mga kababayan, maraming salamat dahil meron tayong 3 bundok na nag-cover sa Bagyong Uwan na sana ay sobrang lakas dahil super typhoon signal number 5 sa Northern Luzon. Ang dami sana masalanta mga kabayanan, mga hanap buhay, kabuhayan, livestock, agri-farm, pati mga fisheries mga kababayan. So maraming salamat po mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay may purpose. Lahat ng bagay ay iyong inilagay para sa proteksyon ng tao. Subalit ang mga tao naman mga kababayan, because of their greed sa kwarta, sa power, kaya kahit masira ang kalikasan, sige lang ng sige. Sana itong pamunuan ni PBBM ay pagbawal niya, isuspend niya ang mga mining companies, lalo na po sa Sierra Madre at Carbarrio Island na siyang panangga sa Baguio mga kababayan. Dito nga po mga kababayan ay nakita natin sa isang post, ito po ang sinasabi: salamat Sierra Madre, maraming salamat sa iyo sa protection mo. Inilagay ka dyan ng Panginoon para protektahan ang kanyang mga nilikha. At ikaw isang nilikha ng Panginoon na nagbantay at nagpahina sa bagyo. Maraming salamat Sierra Madre. At ito pa mga kababayan, 3 sila sabi nga, inaasahang paghina ng super bagyong Uwan sa Pilipinas habang duman ito sa mga kabundukan ng Sierra Madre, Caraballo at Cordillera. Pero ang Cordillera ay grabe rin ang mining dyan sa Benguet mga kababayan. At sana tigilan na nila ang pagmamining. Kung nagmamining man sila, nasira nilang magtanim sila ng punong kahoy. After 20 years malalaki na mga punong kahoy na yan, pero wala, talagang kinakalbo ang bundok natin mga kababayan. Kaya yun, lesson learned from Cebu.
kawawa naman sila. Maraming nawala ng buhay, marami nawalan ng trabaho, marami nawalang kabuhayan, marami nawala ng mga material na bagay dahil yan sa very proud itong gumawa ng Monterrasas de Cebu. Yun. Kapag ang nature na ang gumante, nature na ang bumalik, kahit anong galing mo ay mawawala yan, isang wipe out lang. Iba ang force ng kalikasan. Yan ay ginawa ng Panginoong Hesukristo, isa sa kanyang mga creation na dapat nating pahalagahan, mga kababayan. At sana itong mga politikong ito, mga negosyanteng ito, hindi masama ang mag-unlad ang bansa natin. Karoon tayo ng mga maraming empleyado, karoon ng maraming trabaho. Subalit naman ay bigyan nyo ng magandang facility studies, maggawa kayo ng mga anti-flood control na talagang tama, hindi katulad ng nagawa nyo. Yun, was out 10 minutes to 15 minutes lang, nasira na agad. Ang daming tubig na nanggaling sa bundok. Kaya kawawa ang kababayan natin sa Cebu, Talisay, Liloan, mga kababayan. Kaya lesson learned. Panawagan sa ating mga politiko dyan, please pag-isipan nyo muna ng mabuti ang mga minings. Itigil nyo po muna yan at pag-aralan nyo ng mabuti kung paano dapat gagawin. O sige mga kababayan, ingat po kayo sa inyong hanap buhay, Luzon, Visayas at Mindanao, at pag sa ibang bansa. Mga kababayan, ingat po kayo. Mahalin nyo po ang inyong hanap buhay dahil yan ang ating pinagkakitaan, nagsusupport sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa kanilang pag-aaral. Kaya maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na siyang patuloy nagbibigay ng buhay sa atin, nagbibigay ng pag-asa sa bawat oras, sa bawat minuto. Kaya lagi natin siyang pasalamatan at lagi tayong magdasal at manalangin. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang buhay natin, mga kababayan, mga kapaps. So, sige, ingat po kayo. Dito na lang po tayo. Please like and share and comment down below, mga kababayan. So, sige, dito na lang muna tayo.